Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. Isang flashback sa opisina ni Roman. Sinabi ni Roman na isang beses niya lang ipapaliwanag sa kanila kung anong ang role nila. Sinabi ni Roman bukas sa unang pagsubok sa pagiging private soldier ni Roman, sila ay magpapatama ng palaso. Sinabi ni Roman sa kanila ang kasama niyang archery ay pinakamahusay sa rehiyon ng Dimitri. Ang archery ay hindi papanain ang hindi masilan nilang bahagi ng katawan nila na hindi sila magkakaroon ng malubhang pinsala. Sinabi ng archery sa mga knight na hindi nila kailangan mag-alala dahil hindi siya magmimintes ng tira. Dahil doon binigay ni Roman ang matatanggap nilang reward para bukas. Makikita ang maraming mga ginto na may tatanggap ng mga knights para bukas. Dahil doon naging masaya ang mga knight sa binigay ni Roman sa kanila. Sinabi ni Roman sa mga knight na hindi sila magkakaroon ng malubhang pinsala, dahil may nakaabang na mga medics para sa kanila. At sinabi pa din ni Roman na hindi magbabago na magpapatama sila ng palaso para bukas. Tinanong ni Roman sa kanila kung tatanggapin nila ang inaalok niya. Dahil doon sumang-ayon ang mga knights sa plano ni Roman para bukas. Pinauwi na ni Roman ang mga knights palabas ng opisina niya. Tinanong ni Chris sa young master niya kung bakit sila ay lumalayo mula sa isang partikular na sitwasyon. Sinabi ni Roman kay Chris na hindi niya mahahanap ang mga taong hinahanap niya sa pamamagitan ng mga pagbabanto lamang sa kanila. Sinabi ni Roman na kailangan niya ipakita sa mga aplikante na kailangan nilang ilagay ang kanilang buhay sa alanganin sitwasyon. Pinaliwanag ni Roman kay Chris na kahit na ang pagkakataon na tamaan sila ng pana na 1% lang, ang karamihan sa mga aplikante ay matatakot sa kahit na maliit na porsyento na ito. Sinabi ni Roman ang mga kailangan ng aplikante para bukas ay magawa nila ang kondisyon ng ating bida na dapat nilang magawa upang maging tauhan nila sila. Dahil ang gusto ni Roman, ang mga tao na mayroon na matibay na pag-iisip sa madaling salita ay para silang isang pinanganak na may pusong halimaw. Nagtataka naman si Chris kung anong sinasabi ni Roman na puso na may halimaw. Sinabi ni Roman kay Chris, ang mayroon pusong halimaw ay magkakaroon ng mas mabilis na paglakas na kahit na sila ay nagsisimula pa lang sa ibaba. At sinabi ni Roman ang mga taong iyon na ganoong level lamang, ay pwede niya lang makasama sa pakikipagdigmaan. Balik sa kasulukuyan, nagagalit ang mga aplikante dahil hindi nila nagustuhan ang mga pagsubok ni Roman. Sinabi ng mga aplikante kay Roman dahil sobrang mapanganib ang mga pinapagawa nila sa kanila. Sinabi nila na hindi nila ibubuwis ang buhay nila para kay Roman Dimitri, kaya ang mga karamihan ay sumuko na. Nakita ni Chris na mahigit 100 ang mga sumuko sa unang pagsubok. Naalala ni Chris ang mga gusto ni Roman na mga tao, na may pusong halimaw dahil mayroon silang likas na talento. Kagaya kay Kevin na inutos ni Roman na putulin ang braso niya na walang panghihinayan, o kaya si Chris na humingi kay Roman ng paraan upang maging mas malakas mula sa taong nagbigay sa kanya ng nakakahiyang pagkatalo. Ayon ang tinutukoy ni Roman na tao na pinanganak na may pusong halimaw. Sinabi ni Roman na ang mga hindi nagtataglay ng mga ganoon uri ng hinahanap niya, sila ay kahit gaano sila kalakas ngayon, hindi sila magtatagumpay labanan ang mga taong ipinanganak na may pusong halimaw. Sinabi ni Roman na kailangan niyang suriin ang mga tao sa pamamagitan ng isang pagsubok upang makilala niya ang mga tamang tao na hinahanap niya. Dahil doon sinabi ni Roman na uumpisahan niya ulit ang unang pagsubok. Isang banda sa Dimitri Drill Hall kung saan sinasagawa ang unang pagsubok para maging private soldier ni Roman. May isang hinihingal na tao na hindi malaman kung bakit. Nakita ni Lucas ang isang aplikante kagabi nung nasa restaurant siya, nalaman ni Lucas na hindi pala siya sumusuko. Makikita si Henderson na siya na ang susunod na susubok, hindi niya mapigilan ni Henderson ang takot na nararamdaman ng katawan niya. Iniisip ni Henderson na ito na ang pagkakataon niya na mabigay niya ang buong katapatan mula kay Roman Dimitri. Sinabi ni Henderson na hindi siya pwede sumuko na walang ginagawa na kahit ano, dahil doon naghanda na ang archer na patamaan si Henderson. Nagulat si Henderson dahil ang palaso ay muntikan na tamaan si Henderson sa mukha. Hindi mapigilan ni Henderson na matakot sa palaso dahil malapit na ito maglapat sa katawan niya. Iniisip ni Henderson kung dapat na ba siya sumuko sa pagsubok. Sinasabi niya sa sarili niya na walang kabuluhan kung mamamatay siya dito, biglang pinakawala ng archer ang pangalawang palaso niya. Iniisip ni Henderson na may oras pa siya para sabihin niya sa kanila na susuko na siya. Biglang pinakawala ng archer ang huling palaso niya, si Henderson ay muntikan na matamaan sa binti.
Dahil doon sinabi ni Chris na si Henderson ay pumasa sa unang pagsubok, muntika na sumoko si Henderson sa unang pagsubok. Iniisip ni Lucas na sinuwerte lang si Henderson, dahil ang alam ni Lucas na baka sumuko si Henderson mamaya lang. Dumating ang iba't ibang aplikante na natira, sinubukan nila ang unang pagsubok, ang unang pagsubok ay nagpatuloy na wala silang natatamong pinsala. Maliban sa mga sumuko, may humigit kumulang na 400 na aplikante ang natitira. Ang unang pagsubok ay nagtagumpay ang mga aplikante na malagpasan ang unang pagsubok, ang mga natitirang bilang ng mga aplikante ngayon ay mahigit na 120. Susuriin ni Roman ang mga taong magiging kapaki-pakinabang sa kanya sa pamamagitan ng unang pagsubok. Nakita ni Roman ang iba't ibang uri ng aplikante na mayroon mga taong pumasa habang sila ay kinakabahan. Kasama rin ang mga taong pumasa nang walang pakialam sa pagsubok. Sinabi ni Roman ang dalawa iyon ay hindi gaanong nagkakaiba mula sa kanyang kagustuhan. At sinabi niya na mayroon silang parehong katapangan upang malagpasan ang kanilang takot. Kailangan ni Roman na magpasya na kilalanin mabuti ang individual na aplikante mula sa mga hindi gaanong mahalagang tao na natitirang aplikante. Sinabi ni Roman sa mga aplikante na pumasa sila sa unang pagsubok, at nalaman ni Roman ang halaga nila sa pagiging tunay na magdirigma, pero sinabi niya sa kanila na hindi magbabago ang isip niya na tatanggap lang siya na 30 katao para maging tauhan niya. Dahil doon sinabi ni Roman sa mga aplikante na susubukan nila sila ulit sa susunod na pagsubok. Sinabi ni Roman sa kanila kung makakapasa sila sa pangalawa niyang pagsubok, sila ay magiging tauhan niya kaagad. At sinabi niya na magkakaroon sila ng pagkakataon na mabuhay ng parang halimaw. Nagtataka si Lucas kung ano ang sinasabi sa kanila ni Roman na mabubuhay sila na parang halimaw. Sinimulan na ni Roman kaagad ang pangalawang pagsubok, sinabi niya sa kanila ay madali lang ang patakaran niya. Pinakita ni Roman sa mga aplikante ang mga nakahandang iba't ibang kahoy na espada na para sa kanila. Sinabi ni Roman na kung anong klaseng espada ang gusto nila, at gaano karami ang gusto nila dahil walang problema sa kanila dahil lahat nandito na. At sinabi niya na pumili sila ng espada na nagustuhan nila. At sinabi niya na kailangan nilang patunayan sa kanila na may halaga sila sa pamamagitan ng duelo sa tingbida. Ang mga ibang aplikante ay naguguluhan dahil makikipagduelo sila kay Roman Dimitri. Iniisip ni Lucas na kung kakayanin ni Roman na harapin sila na siya lang nag-iisa dahil nasa 120 pa sila. Sinabi ni Roman sa mga aplikante na hindi nila kailangan manalo sa kanya. Sinabi ni Roman sa mga aplikante kung sino mang tumagal sa kanya kahit na 1 minuto lang. Sila ay makakapasa kaagad at makakatanggap pa sila ng mas mabuting kondisyon kaysa sa nakita nila na nakalista sa anunsyo. Dahil doon mayroon isang taong maskuladong aplikante na unang nagrepresentang na sumubok labanan si Roman. Naghanda na yun maskuladong malaking katawan na labanan si Roman sa isang duelo. Bago magsimula ang duelo tinanong muna ni Roman kung anong pangalan ng aplikante na kaharap niya. Ang malaking katawan na kalbo at sinabi niya ay ang pangalan niya ay Vulcan. Tinanong ni Roman kay Vulcan kung okay lang kay Vulcan na gumamit ng kahoy na espada, tumugon si Vulcan na okay lang sa kanya. Nararamdaman ni Vulcan na si Roman Dimitri ay nag-uumapo ang kumpiyansa niya na makakaya niya siya. Iniisip ni Vulcan tungkol sa insidenteng sa pagligpit ni Roman sa Blood Fangs. Iniisip ni Vulcan na imposible sa kanya na matalo siya ni Roman ng 1 minuto lang. Si Chris ay tumayong referee ng laban, sinabi ni Chris na maghanda na sila. Sinabi ni Vulcan kung makapasa siya ng hindi tatagal ng 1 minuto, pero wala siyang pakialam doon. Sinabi niya na kahit pa siya ay isang taong paglilingkuran niya mula ngayon, tatanggapin ni Vulcan na pagkakataon iyon. Dahil doon sinimulan nila ang laban nila at inorasan ni Chris ang laban nila sa 1 minuto. Sumugod si Vulcan kaagad ng napakabilis kay Roman. Si Vulcan ay gumawa ng malaking pag-atake kay Roman na walang pag-aalinlangan. Biglang kinabigla ni Vulcan ang nakita niya. Dahil ang atake ni Vulcan ay simpleng iniwasan ni Roman ng walang kahirap-hirap. Tapos tinisod ni Roman ang paa ni Vulcan kaya nadapa si Vulcan. Aatake pa sana si Vulcan kay Roman. Pero bigla siyang naunahan ni Roman kaya natalo si Vulcan sa pangalawang pagsubok. Sinabi ni Roman kung sino ang aplikante ang susunod na lalaban sa kanya. Sinabi ni Lucas na si Roman ay nasa ibang level sa pakikipaglaban, dahil nakita ni Lucas si Roman na madaling niyang naiwas ang ganoon kabilis na atake. Hindi maisip ni Lucas na ang ganitong mga kilos ay posible kay Roman. Sinabi ni Lucas ang pangalawang pagsubok ay hindi matutumbasan na mas mahirap kaysa sa unang pagsubok na ginawa nila. Sa ibang eksena, makikita si Roman na lumalabas ang kanyang aura. Ang eksena kung saan tinalo ni Roman kaagad si Vulcan ng walang kahirap-hirap.
Iniisip ng mga aplikante ang isang bagay tungkol kay Roman ay lubos na malakas. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang mga laban at nagdaan ang panahon, inaasahan nila na mas madali nang harapin si Roman habang nauubos ang kanyang lakas. Isang oras na ang lumipas mula nang magsimula ang ikalawang pagsubok. 60 na duelo ang naganap na sumabak sa pangalawang pagsubok, at 60 na aplikante ang mga natalo mula sa kamay ni Roman sa duelo. Sinabi ni Roman kung sino pa ang susunod na aplikante na makikipaglaban sa kanya. Nakita ng mga aplikante ang nakita nila na walang palatandaan ng pagkapagod si Roman sa pakikipagduelo. Naintindihan ng mga aplikante kung bakit nasabi ni Roman sa kanila kanina, kung makakapasa sila sa pangalawang pagsubok sila ay kaagad na magiging tauhan niya bukod pa doon sila ay mamumuhay na parang predator. Nalaman ng mga aplikante na si Roman ay halimaw na parang isang lobo na si Roman Dmitry, na isang predator na maaaring mabuhay kung paano niya nais mamuhay sa mundo ng mga pinakamalakas. Kapag tinitingnan ng mga aplikante, na parabang ang mga salita ni Roman ay maaaring maging totoo. Sa ngayon, habang itinuturing pa ring tanga si Roman ng pamilyang Dmitry, ang sandaling ito ay maaaring ang tanging pagkakataon sa buong buhay nila, upang maging tauhan sila ni Roman Dmitry. Iniisip nila kung dapat ba nila na harapin ang ganoong kahalimo na lakas ni Roman Dmitry. Sinabi ni Roman sa mga aplikante kung wala nang gustong sumubok sa pangalawang pagsubok ay lahat sila ay babagsak. Ang mga aplikante ay nagtuturuan kung sino ang susunod na susubok na makipagduelo kay Roman Dmitry. Dahil doon may isang matapang na isang lalaki na nagrepresenta na makipaglaban kay Roman. Ito si Lucas na isang mercenary na B-rank warrior, na handa na makipagduelo kay Roman. Sinabi ni Lucas kay Roman na siya ay pang ika-61 na aplikante, at nagpakilala siya kay Roman na siya si Lucas. Sa ibang eksena sa Dmitry Drill Hall, sa nangyayaring laban nila Roman at Lucas. Nagtataka si Lucas na ang makakalaban niya ay parang halimaw sa pakikipaglaban. Dahil nakikita ni Lucas ang aura ni Roman na isang halimaw si Roman. Sinabi ni Lucas na maliban sa matinding lakas ni Roman sa martial arts, bukod ba doon iniisip niya na maaring makagawa si Roman ng matinding presyon sa pamamagitan lamang ng kapaligiran. Sinabi ni Lucas na si Roman ay kumpletong nagbago mula sa mga naalala niya sa kanya dati. Iniisip ni Lucas tulad ng sinabi ni Roman sa kanila kanina, na hindi si Roman mananatiling nakakulong sa kwarto niya, dahil sinabi ni Roman na siya ay mamumuno sa buong kontinente. Sigurado si Lucas sa narinig niya kanina. Si Lucas ay walang pakialam patungkol sa 8 silver coins na makukuha niya, dahil doon inorasan na ni Chris ang duelo nila Roman at Lucas. Sinimulan na ni Chris ang duelo nila. Sumugod ng napakabilis si Lucas kay Roman, sinabi ni Lucas na kailangan niya mauna makapasa sa pangalawang pagsubok na ito. Biglang nagulat si Chris kay Lucas, iniisip ni Chris ay sumugod kaagad si Lucas kay Roman nang walang pag-aalinlangan ng pag-atake kay Roman. At sinabi ni Chris na walang ibang aplikante na nakagawa ng ginawa ni Lucas maliban sa unang mga aplikante, at hindi pa yun ang nalaman niya kay Lucas dahil alam ni Chris na gumagawa si Lucas ng strategy sa laban. Sinabi ni Chris na inaatake ni Lucas ang bahaging ulo ni Roman gamit ang isang espada, habang ang isa ay tinitira ang bahaging puso ni Roman gamit ang punyal. Nagsalubong ang espada nila Roman at Lucas sa matinding laban. Sinabi ni Lucas na uurong na muna siya ng isang hakbang, upang maiwasan ang punyal niya, at pinigilan ang kanyang espada. Kaya nag-isip muna si Lucas na bagong plano na kung paano matatalo si Roman, kaya biglang tinapon ni Lucas ang punyal niya kay Roman. Habang binato ni Lucas ang isang punyal niya kay Roman, tapos sinundan niya ito ng isang pang-atake na isa pa niyang hawak na espada. Pero nagawan pigilan ni Roman ang punyal ni Lucas, at nasangga ni Roman ang isang pang-pag-atake ni Lucas. Dahil doon tumalsik ang punyal ni Lucas, pati na rin si Lucas ay napaatras sa lakas ng atake ni Roman. Iniisip ni Lucas na hindi pa sapat ang ginawa niyang pag-atake mula kay Roman. Sinabi ni Lucas na kailangan niya ng isang pagkakataon na ipagpatuloy ang pagsugod kay Roman, na habang si Roman ay walang pahinga. Ngunit nakita ni Lucas si Roman ay parang isang hindi napapagod na kalaban. Iniisip ni Lucas ang mangyayari, sinabi niya na hindi siya pwedeng huminto sa pag-atake kay Roman, si Lucas ay bumunot pa ng isang punyal. Iniisip ni Lucas na hindi siya mag-aatubiling umatake kahit na isang segundo lang. At iniisip ni Lucas ay kailangan lang niya ng mas matagal na 1 minuto para manalo. Sinabi ni Lucas na kailangan lang niya ipagpatuloy ang pagiging handa niya. Kaya umatake ulit si Lucas ng napakabilis kay Roman. Dahil doon si Roman ay naging masaya sa ginagawa ni Lucas. Iniisip ni Roman, ang ginagawa ni Lucas ay hindi mabuting desisyon sa larangan ng labanan, ngunit ito ay angkop din para sa isang duelo.
Iniisip ni Roman si Lucas dahil nalaman ni Roman na si Lucas ay mayroon likas na pakiramdam. Gayunpaman, sinabi ni Roman na hindi niya balak hayaan si Lucas na magtagal ng 1 minuto. Sinabi ni Roman sa 1 minuto ay parang isa itong pader sa kanila, upang mapakita sa kanila kung gaano nakahanga-hanga ang kanilang pinuno na kung sino ang susundan nila. Umatake si Lucas ulit, pero madaling naiwasan ni Roman ang pag-atake ni Lucas. Sinabi ni Roman kung ano talaga ang layunin ng pagsubok na sinasagawa niya, ito ay upang malaman nila sa isipan nila mula sa kanilang unang pagkikita na hindi na siya tulad dati. Biglang umatake si Roman kay Lucas. Sinabi ni Roman na kailangan na niya tapusin ang laban nila Lucas. Biglang nagulat si Lucas sa nakita niya. Biglang umatake si Roman, pero si Lucas ay swerteng nakailag sa atake ni Roman sa kanya. Isang flashback ni Lucas, nung isa siyang B-rank mercenary. Pinaliwanag ni Lucas ang isang normal na tao ay maaring sila maging isang B-rank warrior kung magsasanay sila ng madalas. Ngunit kung hindi pa sila nakakapaggamit ng mana, hindi sila kailanman makakapunta sa pagiging A-rank warrior. Ang mga A-rank warrior ay dapat magkaroon ng sapat na lakas upang matalo ang kahit anong kalaban. At sinabi ni Lucas ang pangunahing kondisyon ay para maging A-rank warrior ay magising ang mga nakatago mana nila. Kaya't nakarating si Lucas sa limitasyon niya sa pagiging B-rank warrior dahil hindi pa siya nakakagamit ng mana. Kahit gaano nagpakahirap si Lucas, hindi siya maaaring makatakas sa katotohanan na siya ay isang B-rank warrior. Gayunpaman, kung nagtagumpay si Lucas na makasurvive sa mga kampo ng digmaan kung saan maraming tao ang nasawi ng paulit-ulit. At mula roon, nalaman ni Lucas ang isang bagay. Upang makasurvive siya at upang manalo, biglang bumunot si Lucas sa isang gamit niya. Sinabi ni Lucas na dapat siyang gumamit ng anumang paraan na kinakailangan niya para manalo sa laban na ito. Biglang binato ni Lucas si Roman ng buhangin. Ang buhangin na binato ni Lucas ay diretso itong tumama sa mukha ni Roman. Si Chris ay nagulat kay Lucas, sinabi niya na may tao palang kayang gumawa ng ganoong kay Roman. Sinabi ni Lucas tungkol sa sinabi ni Roman kanina na 1 minuto lang para magtagumpay sila sa pangalawang pagsubok, pero walang sinabi si Roman na walang mga patakaran sa pangalawang pagsubok. Dahil doon nagmadali si Lucas na atakihin si Roman dahil alam niya na si Roman ay hindi na kayang makakita ng maayos. Pero biglang kinagulat ni Lucas ang nakita niya kay Roman. Dahil nakita ni Lucas si Roman na walang senyales na kahinaan sa kanya, pagkatapos ni Lucas na batuhin si Roman ng buhangin sa mukha. Nakita ni Lucas ang mga mata ni Roman na hindi kumukurap pagkatapos ng pagbato ni Lucas ng buhangin sa mukha ni Roman. Nakita ni Lucas na walang pakialam si Roman, na kahit maraming buhangin na nakalagay sa mata ni Roman, at nakita niya na nakatingin pa din ang mga mata ni Roman kay Lucas. Bigla na lang natawa si Lucas kay Roman. Kaya binitawan na lang ni Lucas ang gamit niyang punyal. At sinabi ni Lucas na sumusuko na siya sa pangalawang pagsubok, kaya si Lucas ay nabigo sa unang pagkakataon. Bago ang isang murim ay nagsimulang magturo ng seryoso ng martial arts, ang unang bagay na itinuturo nila sa kanila, ituturo nila ay kung paano panatilihing bukas ang mga mata nila sa bawat oras. Isang sitwasyon kung saan nagpapalitan sila ng mga suntok, isang solong pagbaleng ng mata. Ito ay maaaring kunin ang buhay nila. Tulad ng isang utos para sa paghinga upang kalkulahin ang internal na enerhiya, ang pagkurap ng mata ay isang bagay na dapat pagtuunan ng seryosong pansin. Kaya nga, ang tagapagturo ni Baek Jung-hyuk ay pinapagawa nilang panatilihing bukas ang mga mata nila anumang oras. Biglang lumapit ang instructor ni Baek Jung-hyuk sa kanya, ang ibang mga kasamahan niya ay hindi na kayanin tiisin ang pinapagawa ng instructor nila na panatilihin palaging nakabukas ang mga mata nila. Biglang bumunot ang instructor ni Baek Jung-hyuk ng isang punyal. At bigla itong tinapat ng instructor ang punyal niya sa mata ni Baek Jung-hyuk pero si Baek Jung-hyuk ay nakabukas pa din ang mga mata niya. Balik sa kasulukuyan, kung saan nabuhusan ni Lucas ng buhangin si Roman ay sanay na malagyan ang buhangin niya sa mata niya. Makikita natin si Lucas ay sumusuko na sa pangalawang pagsubok dahil nakikita niya na wala siyang pag-asang manalo kay Roman. Binigyan ni Chris si Roman ng tubig para mawala ang nakabarang buhangin sa mata ni Roman. Tinanggap naman ito ni Roman at binuhos ito sa mata niya. Nalulungkot si Lucas. Sinabi niya na sana hindi niya ginamit ang buhangin kung alam niya hindi maganda ang mangyayaring resulta.
Sinubukan ni Lucas ang lahat ng pamamaraan na kinakailangan niya upang magtagal si Lucas ng 1 minuto at pumasa siya sa pagsubok. Iniisip ni Lucas kung anong klaseng nakakatakot ang makukuha niya na resulta sa ginawa niya. Iniisip ni Lucas na si Roman ay nadismaya sa ginawa niya. Palagay ni Lucas, si Roman ay galit kaya iniisip niya na baka paparusahan siya sa ginawa niya. Iniisip ni Lucas kung anong klaseng parusa na makukuha niya kay Roman. Dahil doon biglang sinabi ni Roman sa mga aplikante na sino ang susunod na gustong makipaglaban sa kanya. Biglang nagulat si Lucas, dahil hindi siya pinarusahan ni Roman sa ginawa niya kanina. Naguguluhan ang mga aplikante dahil hindi nagalit si Roman sa ginawa ni Lucas. Iniisip ng mga aplikante na kahit na si Lucas ay nakagawa ng pandaraya ay hindi pinarusahan si Lucas. Dahil nalaman ni Roman sa una pa lang na iyon ang plano ni Lucas na batuhin siya ng buhangin. Dahil nakita ni Roman si Lucas ay kumuha si Lucas sa bulsa niya at pagtapos ay dumistansya siya sa kanya. Sinabi ni Roman ang dahilan kung bakit siya sumama dito, upang makita niya ang pinakamahusay na mga tao. Iniisip ni Roman kung anong klaseng impyernong naranasan ni Lucas sa buhay niya. Sinabi ni Roman na hindi niya alam kung gaano karami dugo ang nakita ni Lucas sa buhay niya. Pero sinabi niya na wala siyang pagdududa sa kanyang pag-iisip. Sinabi ni Roman nung siya pa ay si Baek Jung-hyuk ay maraming na siyang nakitang mga dugo naging malaking sapa. Sinabi ni Roman na ganun linaka ang Heavenly Demon. Sinabi ni Roman kung wala ng aplikante na gustong sumubok sa pangalawang pagsubok. Sa isang banda sa kabilang laban, may isang aplikante na desperadong labanan si Roman. Pero ang atake ng lalaki ay madaling naiwasan ni Roman. Pero ang lalaki ay kumuha pa ng isang pirasong bato. Ang lalaki ay biglang binato si Roman nang walang pag-aalinlangan. Sinabi ni Chris na ginaya ng ibang aplikante ang ginawa ni Lucas kanina sa laban. Ngayon, sinabi ni Chris na ginagamit ng bawat aplikante ang anumang paraan upang subukang mapatagal ang 1 minuto. Aatake pa sana ang lalaki kay Roman. Biglang sinipan ni Roman ang mukha ng aplikante. Sinabi ni Lucas ang pandaraya na ginawa niya kanina ay hindi kondisyon para madiskwalipikasyon sa pangalawang pagsubok, ngunit kung lumagpas sila sa linya, si Roman ay hindi magpapakita ng awa sa kanila. Ang lalaki ay lubhang nasaktan sa ginawa ni Roman sa pagsipa sa kanya. Iniisip ni Lucas kung hindi siya sumuko ay palagay niya ay mararanasan niya ang ganoon na sinapit ng aplikante. Sinabi ni Lucas ay hindi niya alam kung anong nangyayari sa ibang sitwasyon. Si Roman ay nagawa niya makipagduelo ng ika-100 na aplikante. Lagpas na ng 2 oras mula nang magsimula ang unang pagsubok. Hindi nila nakita si Roman na tumutulo ang kahit isang patak ng pawis niya. Sinabi nila ang paghinga ni Roman ay perpekto. Sinabi ni Roman na kahit na siya ay nasa pambihirang kalagayan na malapit ng mamatay, hindi sila pagbibigyan ng kahit sinong kaaway na patawarin si Roman dahil pagod siya. Pinapaliwanag dito kapag hindi na stable ang paghinga nila, magiging hindi epektibo ang mga kilos nila sa laban, at sa huli, sila ay magiging isa lamang karagdagan sa dami ng mga patay na katawan sa ilalim nila, kaya wala silang ibang pagpipilian kundi ang matuto kung paano lumaban. Pinapakita dito kung paano siya humihinga at linalabas niya ang hininga ni Roman. Ang mana ng kalikasan na nakuha sa pamamagitan ng serye ng mga aksyon ay umiikot sa kanilang katawan upang magpagaling mula sa pagkapagod na mag-ambag sa loob ng katawan ni Roman. Sa pagdagdag ng ganitong perpektong gawain sa kanyang katawan, na pinalakas ng pagbabago sa estruktura ng mga buto niya, pinanatili ni Roman ang katawan niya sa pinakamainam na kalagayan. Kaya kahit gaano kadaming kalaban si Roman ay hindi siya napapagod at madali niya itong natatalo. Sinabi ni Roman noon panahon, sinabi niya na siya ay nagtagumpay sa laban sa ibang mga murim, kung saan nakipaglaban siya ng 3 araw at 3 gabi nang walang tigil. Sinabi ni Roman na wala siyang paraan para maubos ang kanyang lakas mula sa ganitong magaan na duelo tulad ng ginagawa nila. Dahil doon tinipon ni Chris ang lahat ng mga aplikante nasa Dimitri Drill Hall. Sinabi ni Chris ang bilang ng lumahok sa pangalawang pagsubok ay wala. Dahil doon ang mga aplikante na sumubok ay nalungkot sa narinig nila kay Chris. Gayunpaman sinabi ni Chris sa mga aplikante ay hindi ibig sabihin nung ay walang nagtagumpay sa kanila na makapasa, dahil kukuha pa din sila ng 30 na katao sa 120 na nakapasa sa pangalawang pagsubok. Sinabi ni Chris na babalitaan na lang sila sa susunod na araw. Dahil doon binati ni Chris ang lahat ng aplikante sa ginawa nilang paglahok sa pagiging private soldier ni Roman, at binati din nila sila dahil tinapos nila ang pagsubok. Sa ibang eksena, kinagabihan sa opisina ni Roman. Binigay ni Roman ang listahan ng mga aplikante na nakapasa sa pagiging private soldier ni Roman. Sinabi ni Roman kay Chris na si Chris ay magiging in charge sa pagsasanay ng pinili niyang 30 na nakapasa.
Dahil doon, tinanggap ni Chris ang inutos ng young master niya. Tinignan ni Chris ang mga pinili ni Roman na nakapasa sa pagiging private soldier ni Roman. Ang unang niyang napansin ay si Vulcan ang unang taong humamon kay Roman. Pinuri naman ni Chris si Vulcan dahil nakita niya na puno siya ng katapangan. At ang sunod niya nakita si Henderson na muntik nang sumuko sa unang pagsubok. Sinabi ni Chris na si Henderson ay walang espesyal na bagay sa kanya. Iniisip ni Chris na baka ang young master niya ay may nakita siyang kakaiba kay Henderson na hindi niya nakita sa kanya. Nagulat bigla si Chris. Sinabi ni Chris maliban sa kanila, ang lahat ay mauunawaan niya. Kaya tinanong niya sa young master niya kung nakapasa din si Lucas. Sumang-ayon naman si Roman na nakapasa si Lucas. Tinanong ni Roman kay Chris kung may problema ba sa pagpili niya kay Lucas. Sinabi ni Chris na si Lucas ay sobrang talented sa ibang aplikante dahil siya ay isang B-rank warrior. Gayunpaman, sinabi ni Chris na hindi lang iyon dahil si Lucas ay gumawa ng pandaraya sa pakikipaglaban habang sinasagawa ang duelo nila, at sinabi niya na si Lucas ay biglang nalang sumuko nang hindi lumalaban hanggang katapusan ng laban. Sinabi ni Chris, ang mga ganitong uri ng tao ay nagdudulot lamang ng peligro sa kanila sa loob ng digmaan. Sinabi ni Chris na kalimutan na lang ni Roman ang karangalan niya. Sinabi niya na si Lucas ang tipong mercenary na kayang iwan ang mga kasamahan niya sa laban, at sinabi niya na si Lucas ay gagawin ang lahat ng paraan para mabuhay sa loob ng digmaan. Kaya sinabi ni Chris kung siya ang magiging responsibilidad na humawak kay Lucas, si Chris ay tatanggi. Kaya sinabi ni Roman kay Chris na dahil doon nakapasa si Lucas. Hindi maintindihan ni Chris kung ano ang sinasabi sa kanya ng young master niya. Sinabi ni Roman na tulad ng sinabi ni Chris, maaaring si Lucas ay isang duwag na walang karangalan. Ngunit sa isang sitwasyon kung saan wala man lamang ang nag-iisip sa ibang mga aplikante na pwedeng magkaroon ng isang pandaraya sa laban, sinabi ni Roman na si Lucas ay nag-iisip ng isang makatwirang paraan upang harapin si Roman at ginawa ito sa kanya. Sinabi ni Roman ang mga ganitong uri ng tao ay talagang nagliliwanag sa labanan, sila ay patuloy na naghahanap ng paraan upang mabuhay sa mga laban, at nakakahanap siya ng paraan, kahit ano pa ang gawin niya. Tinanong ni Roman si Chris, sinabi niya kung paano siya makakasiguro kay Lucas na magtataksil siya sa kanyang mga kasamahan dahil lamang sa kanyang nagawang pandaraya sa laban. Isang flashback, sinabi ni Captain Jonathan kay Chris ang mga nabubuhay sa mga digmaan ay hindi tulad nilang mga knights na nakakapaggamit ng aura. Sinabi niya kay Chris ang tanging mga taong kayang harapin na may kalma ang bawat sitwasyon, at ang kumikilos ng nararapat ayon lang ang mayroong kakayahan mag-survive hanggang sa wakas. Sinabi ni Captain Jonathan na kailangan tandaan ni Chris ang sasabihin niya, kahit gaano siya kalakas bilang knight, mayroong siyang laging pagkakataon na maaari silang patayin ng mga taong nakatago sa anino habang naghihintay sila ng pagkakataon na umatake. Iniisip ni Chris ang desisyon ni Lucas ay may katotohanan. Inisip niya na masyadong siyang makitid ang pag-iisip ngayong beses na ito. Nagtanong na lang si Chris ng isang bagay sa young master niya. Sinabi niya ni Chris na mayroon siyang bagay na hindi pa nauunawaan. Sinabi ni Chris kay Roman na may 5 buwan pa siya bago umalis patungo sa digmaan, at sinabi niya ang mga maharlika ay hindi linalagay sa harap ng digmaan dahil lamang sila ay nasa military service. Tinanong ni Chris sa young master niya kung bakit siya nagtitipon ng mga sundalo. Sa ibang eksena, opisyal na pinahayag ng pamilyang Barco. Sinabi nila na hinintay nila ang pamilyang Lawrence na gawin ang tamang desisyon samantalang naniniwala ang pamilyang Barco sa pangako nila sa nakaraan. Gayunpaman, dahil sa kanilang pagtataksil sa kanilang karangalan bilang mga maharlika, at ang kanilang pagpangako sa pamilyang Barco, nagpasya ang pamilyang Barco na itaas ang mga sandata nila matapos ang maraming pagpapasensya nila. Ang mga kasalanan ng mga Lawrences ay malinaw na hindi nila binayaran ang utang na iniwan ng kanilang mga ninuno, at may ganang magdeklara na hindi nila ibibigay ang kanilang lupain na itinakda ng digmaan, bilang ipagkaloob nila ang kanilang lupain bilang kabayaran sa utang nila. Sa makatwid, ipapaabot ng pamilyang Lawrence sa mga tao ng kaharian ng Cairo sa pamamagitan ng pagpahayag ng ginagawa ng pamilyang Barco sa kanila. Kung hindi magbabayad ng utang ang pamilyang Lawrence, o ipagkakaloob nila ang kanilang lupain bilang kabayaran sa utang nila sa loob ng 1 linggo. Kung ganun, ang pamilyang Barco sa pagpayag ng central government, ipapahayag nila ang isang teritorial na digmaan laban sa pamilyang Lawrence. Nagulat si Chris. Sinabi niya sa young master niya na hindi niya pwedeng gawin iyon. Sinisimulan na ni Roman ang paghahanda upang makilahok sa digmaan sa gitna ng pamilyang Barco at ang pamilyang Lawrence.